Loaded ang Ginebra pero wala sa ayos. Mga idol, alam nating lahat, Ginebra ang naging heavy favorite sa buong season. Pero sa 2025 PBA Commissioner's Cup Finals, parang lahat ng inaasahan ng mga fans ay hindi nangyari. Kung loaded ka nga, pero wala sa ayos, baka nga matalo ka pa. Paano ba nagkaganon? Pumunta tayo sa Game 7 at alamin kung ano yung nangyaring kulang sa Ginebra. Number 1 yung loaded lineup ng Ginebra. Ginebra, saan ka pa? Sa papel parang all-star team na may Justin Brownlee, yung may kalmadong clutch na import, may Scottie Thompson, Aguilar, Jamie Malonzo, sa bawat laban sabay-sabay nagiging makina ng barangay. Pero dito nagsimula ang problema eh. Ang daming options, pero wala silang clear identity. Si Brownlee expected to carry the team pero may thumb injury na nagbigay ng limitation sa kanya. Si Scottie Thompson, normally defendable sa mga crucial moments, kaso hindi niya nahanap yung rhythm niya. Tapos sa dito yung rotation issues na si Stephen Holt na minsan starter, minsan off the bench, kaya nahirapang nakabuo ng momentum eh. Tapos sasama natin si Troy Rosario na kadalasan hindi makapasok sa opensa at hindi rin klaro kung siya ba'y scorer or role player lang, di ba? Mabalik tayo kay Stephen Holt na talagang mahirap din yung naging task ng isang Stephen Holt dahil siya yung number one option ng Barangay Ginebra na didepensa kay RHJ. Then dito balik tayo is yung ang dami nilang options pero parang nawala ang chemistry. Sobrang dami ng talented players pero hindi sila nagkasunduan or hindi sila nagkakasunduan kung paano gumalaw as a team, 'di ba? Ibalik lang natin yung Game 7 Finals, yung huling laban sa Araneta. Barangay fans, todo sigaw, ang buong team andyan pero mukhang hindi makuha ng Ginebra ang momentum. Si Brownlee struggling with the injury. Si Thompson madalas na tahimik, hindi siya makakuha ng confidence. At si Japet Aguilar parang wala sa laro. Si Malonzo maganda ang laro sa ilang moments pero hindi makuha yung consistency na kailangan nila. So dito lumabas yung lack of clarity sa Ginebra. Yung hindi klaro kung sino ang magtutulungan sa critical moments. Unlike dito sa TNT, on the other hand, buong-buo na nagka-chemistry, nagtulungan, at ang kanilang teamwork ang nagdala sa kanilang Game 7 victory. 'Di ba? So para dito, si Ginebra sa kabila ng loaded roster, nagkamali sa pag-handle ng team dynamics. Ika nga kumbaga, chemistry over talent. 'Yun ang nanalo sa huli. Na nakita natin na itong sila rin ng Batak, sila RHJ na gumawa ng pagtutulungan as a teamwork chemistry na ito si RHJ, yung leadership at execution niya sa huling bahagi ng laro kahit nakakaramdam na siya ng hamstring injury sa legs niya. 'Di ba? Pinakita nila kung paano maglaro ng team basketball eh. 'Di ba? Para sa akin, yung pinakahuli ko dahil yung isang malaking aral mula sa finals yung nakikita ko parang hindi sapat na ikaw ay loaded. Kung ang talent mo hindi magkakasama, walang magiging solid na foundation. TNT walang star powered players pero buo sila as a team. Sabi nga ni Coach Tim Cone, minsan hindi mo kailangan maging loaded. Kailangan mo lang maging buo. Sa susunod na season, tignan natin kung matututo ba ang Ginebra na mag-adjust at magkaisa bilang isang team. 'Di ba? Para sa akin mga idol, or sa tingin nyo, anong masasabi mo? Or anong masasabi nyo? Do you think Ginebra was just too overloaded or did they just fail to click at the right moments? Mga idol, drop your thoughts sa comment section at don't forget to hit the like button and of course, subscribe for more PBA breakdowns hanggang sa susunod mga idol. This is JM from JM Hoopcast Channel. Salute and God bless.